Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. Ang Denver Nuggets ay nalalagay sa delikadong sitwasyon ngayon. Down 2-0 patungo sa Game 3 na gaganapin na sa home court ng Minnesota Timberwolves. Malakas nga ang tsansa na mawalis sila o kaya naman gentleman's sweep na tinatawag o 4-1. At kung mangyari ito ay isang tao nga ang uulanin ng matinding pambabatikos. Hindi ang kanilang 3-time MVP Nikola Jokic, bagkus ang kanilang head coach Michael Malone. Dahil nang magkampiyon nga ang Denver Nuggets ay hindi nga nila pinag-usapan masyado sa media ang nangibakbakan nila sa finals ng Miami Heat. Bagkus mas nag-focus nga sila sa West Finals matchup nila ng Lakers kung saan winalis nila ito. At madami nga pang iinsulto at mga trash talk ang ginawa ni Michael Malone sa Lakers na kinikilala bilang ang team na may pinakamadaming fans worldwide. At isang rule nga sa trash talk ay kung marunong kang bumitaw, dapat ay marunong ka din na sumalo. At kapag natalo nga ang Denver Nuggets sa series na ito, lalo na kung mawawali sila, tiyak na si Coach Michael Malone ang pinakamakakawawa sa social media. Dahil hindi naman nag-iingay si Nikola Jokic, kahit si Jamal Murray ay hindi din naman matrash talk, subalit ang babato lang nga kapag nahihirapan sa depensa. Si Michael Porter Jr. kamukha pa rin si Stico, kaya naman tiyak na ang sinasabi na Lakers daddy ang pagpepiestahan ng mga fans dito. Tila ba ang hate na natatanggap nga ng Denver Nuggets ay hindi naman dahil sa kanilang star player Nikola Jokic na wala ka nga talagang masasabi. Talagang magaling lang nga ito sa basketball kahit na hindi siya ang typical MVP. At humble and down to earth nga ito. Ang hate na natatanggap nila ay dahil nga sa mga post-game interview statements ng kanilang head coach. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang kahapon nga ay umangat na ang New York Knicks sa 2-0 lead sa kanilang second round matchup laban sa Indiana Pacers. Base sa kanilang standings ay nasa magandang posisyon sila upang umabante sa East Finals. Ganun pa man hindi nga magiging madali ang daan nila moving forward dahil una nang nawala sa kanila ang kanilang all-star Julius Randle. Susubukan niya nga sana na bumalik ngunit nagtamo ito ng setback dahilan upang mamiss na niya ang buong season. Sunod naman ay si Bojan Bogdanovic na nag-average din ng 20 points per game sa Pistons this season bago nila makuha. Siya din nga ay nagtamo ng season-ending injury. Nasundan pa ito ng kakabalik lamang na Mitchell Robinson na inanunsyo pa lang din bilang out for the next 6 to 8 weeks. Kahapon naman sa game ay nagtamo din ng foot injury si Jalen Bronson. Mabuti na lang nga ay nakabalik pa ito sa game. Ngunit si OG Anunoby ay nagtamo ng hamstring injury at hindi na siya nakabalik sa game. Si Anunoby ay expected na out sa next 2 games ng Knicks na gagawin sa home court ng Pacers. Isa pang tinititigan ng mabuti ng mga fans ay si Josh Hart. Bagamat halimaw ang kanyang pinapakitang performance sa playoffs, sa last 245 minutes available ng Knicks sa last 5 games, si Josh Hart ay naglaro ng 241 na minuto. Isa nga ito sa mga main problems kay Coach Tom Thibodeau. Nakita na natin to na naging dahilan ng mga injury nila Derrick Rose, Jimmy Butler at Joakim Noah noon. Hopefully ay hindi nga ito mangyari kay Josh Hart. Subalit hindi nga talaga ito typical na minuto na makikita sa kahit na sinong player kahit na playoffs pa yan. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?